Good morning guys. Kasabong Luzon Business Mindanao, sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscriber dito sa aking channel, sa aking YouTube player, sa Kasabong TV. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon sa isa kaparte ng lagay ng manok ko. Hindi pala ako humawak ng manok, pero makita nyo naman may mga manok ko dito. Kasi ang ibigay ko sa inyong paliwanagan tungkol ito sa kalinisan sa pagkain natin ng manok. Hindi lang palahing-palahi tayo, pero di naman natin alam din ang pamaraan, ang proseso nga dapat susundin natin, lalong-lalo na sa kalinisan. Dahil ako mismo sinusunod ko yun, dahil doktor mismo ang nag-advise sa akin, nagpayo na parang hindi mapaalis ang aking mga manok, hindi pagbawalang mag-alagang manok, kasi nandito lang ako sa Maynila nakatira, na kailangan ilagay sa isa ka lugar na hindi malapit sa maraming bahay, dikit-dikit, parang walang maalikramo sa ingay at saka sabihin na marumi ang mga alaga ko manok. Kahit hindi marumi yan, ay ang pag-isyo yan sa mga kapitbahay, ilikramo ka. Kahit kumukuha ko ng luto, hinihiwalay ko ang aking mga manok, lalo ng sisiw pa lang. Kasi ang sisiw kasi, ang pinagpakain natin, binigay nga feeds at saka vitamin, maamoy talaga ang ikot sa mga sisiw. Lalo na kung marami ang ating pina-incubate, marami ang mga sisiw ilagaan natin. Kasi mamaya-maya yan, kain na kain lang, ipot na ipot. Ngayon kung may importante tayong lakad, hindi natin malilinis yan, talagang maamoy sa isa ka lugar natin, lalo na nasa loob ng bahay. Advice ko sa inyo, ginagawa ko mismo, hindi ako naglalagay ng mga sisiw sa loob ng bahay dahil bawal yan. Sa totoo lang, kung may bata tayong mga maliliit, lalo na yung mga kalapati, bawal talaga yan nasa loob ng bahay, nasa bubungan ng bahay nag-alagang kalapati. Pinagbawal sa doktor yan, sinusunod ko yan dahil doktor mismo ang nag-advise sa akin nga kung maaari iiwas ko yan, ihanap ko isa ka pwesto, isa ka area, isa ka lugar na paglagyan ko ng mga ginagawa ko yan mismo. Kaya para sa inyong mabaguhan pa lang, okay lang naman, ginagawa ko lang din mag-alaga ako, ilan-ilan lang manok, may limitasyon sa loob ng bahay. Halimbawa 3 o 4, pwede pa yan, basta ang ilalagay natin yung mga may edad na pwede ng panglaro, hinahanda natin panglaban, kasi hindi na maamoy ang mga ipot niyan pag magdumi ang isa ka manok na hinahanda natin panglaban, at saka madali natin linisin, hindi kagaya ng mga sisiw na nilalangaw yan pag umiipot yan. Ngayon na-try ko na yan, lalangawin talaga pag may alaga kang sisiw na sa loob ng bahay. Hindi lang para sa kalinisan yan sa ating paligid, sa ating bahay, kalinisan din para sa ating mga anak o sa ating mga apo. Tulad kung may apo pa ako maliliit, nag-ingat din ako kasi doktor na mismo ang nagsasabi. Kasi alam nyo ba, napaalis ang kaibigan kong nagmamanok dahil sa ordinance ng City Ordinance sa Quezon City na mag-ano yan sila, inspeksyon, lalo na kung may makapagsabi, may makapagtumpong, mayroon na makapag-fix na dito maraming manok, mabahok na lugar. Yan ang una-una ang kalinisan yan. Di bali na lang kung sa mga malaking farm, kung magmamanok kayo, kung may kaya kayo, kung may lupain kayo pating probinsya, doon po pwede. Kaya ako nga mismo, kahit nandito po sa parting Manila, naghanap talaga ko ng luti na mapaglagyan sa isa ka manok. Kasi pinaka ayaw ko rin na may masasabi ang aking kapitbahay. Kasi ang kapitbahay, kung yan ang maglikramo, tuluyan tayo pagbawalang mag-alagag manok. Yan ang totoo yan. Kung nandito tayo party, syudad lang nagmamanok. Itong lugar ko na ito, may mga puno lang ito, pero parte lang din ito ng Quezon City. Malapit lang ito dito sa may SM Santa Mesa. Malapit lang din ito sa Irol, sa may Pergold. Palagitnaan lang ako ang pinaglagay kong manok. Pero parang kung mapanood nyo ito, nasa malikuran ko, may mga gulay-gulay, may mga puno, may punong, parang probinsyang tingnan. Pero masasabi ko pala sa inyo na nagtanong sa akin kung nasaan ang probinsya ko, saan ko nagkukunin, nandito lang ako sa parting Quezon City. Mukhang bundok lang ito, probinsyang pinaglagay kong manok, kasi iniiwas ko nga doon
ako magpadamig manok sa bahay. May manok ko doon, ilan-ilan lang, at saka may manok din ako na sa kabila. Luti din ang pinaglagyan ko, hindi mismo sa loob ng pamamahay namin. Hanggang dito man ako kasabong, sana mayroon kayong matutunan ng mga baguhan pa lang. Kung magpadami tayong manok, ihanap natin ng sapat na papwistuhan para parehas tayong hindi maging kawawa, hindi mahirapan ang ating manok gumalaw-galaw, komportable sila, at saka hindi din tayo maging kawawa sa kapitbahay. Yan lang, thank you, let's go.